Tahimik ang kumbento sa mga oras na dapat tahimik talaga. Yun ang una kong natutunan noong pumasok ako rito. Kapag sumapit na ang gabi, kahit ang hangin ay parang natututong magdasal. Ako po pala si Sister Elena. Yan ang pangalang ibinigay sa akin ng talikuran ko ang dating buhay ko at mamanata sa Diyos. Hindi ko sasabihing pumasok ako rito dahil buo ang loob ko. Sa totoo lang, pumasok ako dahil may tinatakasan ako. Isang nakaraan na mas maingay pa kaysa sa mga kampanang tumutunog tuwing madaling araw. Sa loob ng kumbento paulit-ulit ang mga araw. Dasal, trabaho, katahimikan. Sa una akala ko yun ang lunas. Pero habang tumatagal, parang mas lalo akong nilalamon ng katahimikan. May mga gabing nagdadasal ako sa maliit na kapilya kahit tapos na ang oras. Doon ko unang naramdaman na parang may kulang. Parang may matang nakamasid kahit mag-isa lang ako. May mga matatandang madre na minsang nagbiro o nagbabala tungkol sa kagubatan sa likod ng kumbento. Sabi nila wag daw lalabas kapag gabi na, lalo na kapag tahimik na tahimik ang paligid. May mga nilalang daw na naaakit sa mga panatang may bahid ng alinlangan. Ngumiti lang ako noon. Akala ko kwento lang yun para takutin ng mga baguhan. Hanggang isang gabi, habang nakaluhod ako sa harap ng altar, may narinig akong yabag sa labas. Mabagal, maingat, at kasabay noon, isang mahinang bulong na hindi ko maintindihan. Pero malinaw kong naramdaman na tinatawag ako. Doon nagsimula ang lahat. Kinabukasan, sinikap kong ibaon sa isip ang narinig ko. Sinabi ko sa sarili ko na pagod lang ako, na baka gawa lang yun ng sobrang katahimikan. Pero nang sumapit ang gabi at inutusan akong magdala ng mga halamang gamot sa maliit na silid sa tabi ng hardin, doon ko muling naramdaman ang kakaiba. Ibang klase ang lamig ng hangin. Hindi masakit sa balat pero dumediretso sa dibdib. Habang naglalakad ako sa may gilid ng hardin, may nakita akong lalaki. Nakatayo siya sa ilalim ng puno ng balete na matagal nang bawal lapitan. Hindi siya mukhang ligaw. Hindi rin mukhang magnanakaw. Malinis ang itsura niya. Tahimik ang tindig. Para siyang hindi na babagay sa lugar. Sister Elena. Mahinahon niyang tawag. Napahinto ako. Hindi ko pa siya kailanman nakita. Pero alam niya ang pangalan ko. Gusto kong sumigaw o tumakbo pero nanigas ang mga paa ko. Tinanong ko kung sino siya at paano siya nakapasok. Ngumiti lang siya. Parang normal ang lahat. Sinabi niyang wala raw akong dapat ikatakot. Sandali lang daw siyang dumalaw. Bago pa ako makasagot, tumunog ang kampana ng kumbento. Sa isang kisap mata, naglaho siya. Walang yabag, walang bakas. Pagbalik ko sa aking silid ay may sariwang bulaklak sa ilalim ng bintana ko. Hindi yun bulaklak ng kumbento. At doon, alam kong hindi guni-guni ang nakita ko. Napansin ng mga kasamahan kong madre na madalas akong mapatulala, na para bang may hinihintay kahit wala naman. Isang hapon, habang naglilinis kami ng mga lumang aklat sa silid-aklatan, nilapitan ako ni Sister Agnes, ang pinakamatanda sa amin. Tahimik siyang umupo sa tabi ko at matalim akong tinignan na parang puno ng pag-aalala. Elena, mahinang sabi niya. May naririnig ka bang mga tinig sa gabi? Nanlamig ang batok ko. Hindi ako agad sumagot. Hindi niya ako tinitigan na parang alam na niya ang sagot. Ikinuwento niya na matagal na raw nakatayo ang kumbento sa lupang dating gubat.
Tirahan ng mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. May mga engkantong naaakit daw sa mga babaeng may panatang hindi buo ang loob. Binalaan niya ako na wag makikipag-usap sa sino mang makita ko sa hardin. Lalo na kapag alam nito ang pangalan ko kahit wala akong binabanggit. Tumango na lang ako kahit magulo ang isip ko. Akala ko matatapos na ron. Ngunit nang sumapit ang gabi, habang nakaupo ako sa aking higaan, may mahinang katok sa bintana. Paglingon ko, nandun ulit siya. Nakangiti, tahimik. Malinaw kong narinig ang bulong niya. Hindi na pangalan ko ang sinabi niya, kundi isang dasal na ako lang ang nakakaalam. Hindi ko binuksan ang bintana. Hindi ko rin siya pinalayas. Nanatili lang ako roon, nakatayo sa gitna ng silid, habang siya ay nasa labas. Parang alam niyang hindi ko kaya ang alinman sa dalawa. Siya ang unang nagsalita. Sinabi niyang hindi raw niya intensyong takutin ako. At matagal na raw niyang hinihintay ang pagkakataong makausap ako ng maayos. Tinanong ko kung sino talaga siya. Doon niya unang inamin ang katotohanan. Hindi raw siya tao. Isa siyang engkanto. Hindi yun tulad sa mga kwento ng bata, kundi nilalang na matagal nang naninirahan sa lupang kinatatayuan ng kumbento. Sinabi niyang bago pa itinayo ang mga pader na ito, kanila na ang lugar. Nakinig lang ako. Pilit ikinakalma ang sarili. Gusto kong sabihin na nagsisinungaling siya, pero bawat salitang binibitawan niya ay may bigat na hindi ko maipaliwanag. Inamin niyang matagal na niya akong napapansin. Hindi dahil madre ako, kundi dahil sa mga dasal kong puno ng alinlangan at lungkot. Hindi raw siya naparito para manira ng panata. Gusto lang daw niyang makilala ako bilang babae at hindi bilang madre. Bago siya tuluyang umalis, sinabi niya ang salitang ikinayanig ng dibdib ko. Nanliligaw daw siya. At doon ko naramdaman ang takot na may halong init. Isang damdaming alam kong hindi ko dapat maramdaman. Simula noon ay parang may lihim na orasan ang gabi ko. Kahit pilitin kong mag-focus sa dasal at gawain, may bahagi ng isip ko na laging nakatingin sa dilim sa labas ng bintana. Hindi ko man aminin, hinihintay ko siya. Hindi na siya laging nagpapakita pero ramdam ko ang presensya niya. Parang hangin na alam mong naroon kahit hindi mo makita. Napansin kong humihina ang tuhod ko tuwing nagdadasal. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil naguguluhan ng puso ko. May mga gabing hindi ako binabangungot. Kahit dati ay paulit-ulit akong ginigising ng masasamang panaginip. Minsan, pagmulat ko, may pakiramdam akong may nagbabantay sa akin buong magdamag. Kapag tinatanong ko siya tungkol doon, ngumingiti lang siya at sinasabing ayaw lang daw niyang masaktan ako. Pero hindi puro ginhawa ang dala niya. May mga gabing may mga aninong gumagapang sa paligid ng kumbento. Mga anyong hindi ko maipaliwanag. Sa tuwing lalapit ang mga iyon, bigla siyang nawawala. Parang may mas malakas na puwersang humaharang. Alam kong siya yon. Isang gabi, habang nakaupo ako sa gilid ng kama, napabulong ako sa sarili ko. Kasalanan ba ang nararamdaman ko? Kasalanan bang may init sa dibdib ko tuwing naaalala ko ang mga mata niya? Doon ko unang naramdaman na ang puso ko ay unti-unti nang nabibiyak. Isang gabi na mas madilim kaysa karaniwan, hindi siya dumating bilang tao. Narinig ko muna ang pagaspas ng hangin. Parang may gumalaw sa ilalim ng lupa. Nang lumingon ako sa hardin, nakita ko siyang nakatayo pero
Hindi na siya ang lalaking nakilala ko. Mas matangkad ang anyo niya. Anino ang balat. At ang mga mata niya ay kumikislap na parang hindi galing sa mundong ito. Napaatras ako. Nanginginig ang mga kamay ko. Pero hindi ako tumakbo. Humingi siya ng tawad bago pa ako makapagsalita. Sinabi niyang iyon ang tunay niyang anyo. Ang anyong pilit niyang itinatago tuwing kasama ako. Sa paligid niya, may mga hugis na gumagalaw. Mga kaluluwang tila nakagapos sa lupa. Umuungol sa katahimikan. Doon ko naramdaman ang takot na dumaloy hanggang buto. Hindi lang pala ako ang naaakit sa kanya. May sumpang nakadikit sa kanyang pag-iral. Inamin niyang bawal siyang umibig sa isang babaeng namamanata sa Diyos. Kapag itinuloy niya ito, may mamamatay. Hindi agaran, pero tiyak. Kapag tumigil naman siya, siya ang mawawala magpakailanman. Hindi niya raw iyon sinabi noon dahil ayaw niyang matakot ako. Tumahimik kaming pareho. Sa unang pagkakataon, hindi ko alam kung dasal o sigaw ang gusto kong ilabas. Mula noong gabing iyon, hindi na ako nakatulog ng maayos. Hindi na siya muling nagpakita. Pero mas ramdam ko ang bigat ng presensya niya kaysa dati. Sa loob ng kumbento, may mga bagay nang nagbabago. May madre na nadula sa hagdan kahit tuyo ang sahig. May kandilang kusang namatay habang may misa. May mga pintong biglang bumubukas kahit walang hangin. Hindi sila nagsasalita pero alam kong may kinalaman ako roon. Isang umaga, ipinatawag ako ng Mother Superior. Tahimik ang silid, pero mabigat ang pakiramdam. Sinabi niyang may masamang puwersang nakakapit sa akin. Hindi raw demonyo kundi isang nilalang na naguguluhan. At ako raw ang dahilan kung bakit ito nagiging agresibo. Hindi ko itinanggi yun. Pero hindi rin ako umamin. Tumango lang ako habang nanginginig ang mga kamay ko. Nang gabing yun, bumalik siya. Hindi na siya lumapit. Sa malayo lang siya nakatayo. Parang takot ding lumapit. Sinabi niyang kailangan kong pumili. Kung mananatili ako sa kumbento, tuluyan siyang mawawala. Kasama ang lahat ng sumpang nakakabit sa lupa. Pero kung pipiliin ko siya, may kapalit na hindi ko na mababawi. Habang nagsasalita siya, may mga sigaw na nagmumula sa ilalim ng lupa. Doon ko naunawaan. Ako ang susi sa lahat. Hindi ko agad siya sinagot. Sa halip lumuhod ako sa kapilya ng gabing yun. Mag-isa, walang kandila. Doon ko narinig ang sarili kong paghinga. Mabigat, parang may buhol sa dibdib. Inamin ko sa Diyos ang takot ko, ang pag-ibig na ayaw kong aminin, at ang pagnanais na may maligtas kahit may mawala. Hindi ako humingi ng himala. Humingi lang ako ng lakas para pumili. Bumalik siya bago mag-umaga. Hindi na siya nag-anyong halimaw. Tahimik na lalaki lang. Pagod ang mga mata. Inamin niya na kung ititigil niya ang pag-ibig niya, mamamatay siya. Unti-unti, kasama ang alaala niya sa mundo. Ngunit kung ipagpapatuloy namin ito, ako naman ang mawawala sa mundo ng tao. Hindi kamatayan, kundi pagkalimot. Wala nang babalik. Hating-hati ang puso ko. Ang panata ko ay buo pero ang damdamin ko ay totoo. Hinawakan ko ang krus sa dibdib ko at huminga ng malalim. Sinabi kong handa akong magbayad ng kapalit, pero hindi sa paraan na inaasahan niya. May isang paraan daw para mawakasan ang sumpa. Isang alay na kusang loob. Hindi dugo, hindi kaluluwa, kundi pagbitaw.
Ngumiti siya ng malungkot. Doon ko nalaman na minsan, ang tunay na sakripisyo ay hindi pag-angkin, kahit pa mahal na mahal mo. Dumating ang gabing hindi ko na makakalimutan. Hindi dahil sa dilim, kundi dahil parang buhay ang lupa. Habang nagdadasal ang mga madre sa loob ng kumbento, unti-unting umalingaw-ngaw ang malalim na ugong mula sa likuran. Bumuka ang lupa sa dating hardin. Hindi marahas, kundi parang kusang nagbubukas para magpalaya. Lumabas ang mga anyong matagal nang nakagapos. Mga nilalang na may galit at hinagpis sa mga mata. Nakita ko siyang humarap sa kanila. Hindi na siya nagkubli. Tumindig siyang bilang hari ng mga engkanto. Matatag, tahimik. Isang utos lang niya at ang mga nilalang ay huminto. Parang mga alon na sinayaw ng buwan. Sinabi niyang tapos na ang lahat, na ang sumpa ay wawakasan sa gabing iyon. Tinawag niya ako hindi para sumama, kundi para magpaalam. Lumapit ako sa gilid ng guwang na lupa. Walang takot, pero may sakit. Inamin niya na ang alay ay ang sarili niya, ang pagkaputol ng ugnayan niya sa mundo ng tao at sa akin. Bago siya tuluyang humarap sa liwanag na bumabalot sa kanya, hinalikan niya ang aking noo. Walang pangako, walang panghihinayang. Nang magsara ang lupa, bumalik ang katahimikan. At sa katahimikang yun, alam kong may isang pag-ibig na piniling maglaho para may mabuhay. Pagsikat ng araw ay parang walang nangyari. Tahimik ang kumbento. Malinaw ang hangin. At ang dating hardin ay naging ordinaryong lupa. Walang bitak, walang bakas ng kaguluhan. Nagpatuloy ang mga madre sa kanilang gawain na parang hindi nila naramdaman ang bigat ng gabing lumipas. Ako lang ang may alam na may nawala. Sa mga sumunod na araw, bumalik ang lakas ng aking mga dasal. Hindi na ako nanginginig kapag lumuluhod sa altar. Hindi na ako ginugulo ng mga panaginip. Parang tinupad ang kapalit na ipinangako. Katahimikan. Pero sa katahimikang yun, may puwang na hindi kayang punan ng kahit anong panata. Isang umaga, habang nag-aayos ako ng altar, may nakita akong bulaklak sa tabi ng krus. Sariwa pero walang amoy. Hindi yun galing sa hardin. Alam ko yun. Wala akong sinabi kahit kanino. Inilagay ko lang ito sa isang maliit na sisidlan at itinabi. Parang lihim na alaala. May mga sandaling napapahinto ako sa paglalakad. Pakiramdam ko ay may matang nakabasid pa rin. Pero kapag lumilingon ako, wala na. Unti-unti kong tinatanggap na ang pag-ibig na dumaan ay hindi para manatili. May mga bagay talagang dumarating para ipaalala na kahit ang mga namamanata ay marunong pa ring magmahal at marunong ding magpaalam. Lumipas ang mga taon, nagbago ang kumbento. May mga bagong pader, bagong hardin, at mga bagong mukhang dumating upang mamanata. Ako ang naging isa sa mga matatandang madre. Tahimik na ang buhay ko ngayon. Payak, walang bahid ng alinlangan. Akala ko doon na nagtatapos ang lahat. Hanggang sa dumating si Sister Maria. Bata pa, tahimik, at may mga matang laging parang may hinahanap. Isang gabi, nadatnan ko siyang gising pa sa silid na salan. Nanginginig ang mga kamay niya habang hawak ang rosaryo. Tinanong ko kung bakit hindi siya natutulog pa. Hindi siya agad sumagot. Sa halip, bumulong siya. Halos hindi marinig na bulong. Sister, normal po bang may bumubulong sa hardin tuwing gabi?
Nanikip ang dibdib ko, pero nanatili akong kalmado. Tinanong ko kung anong sinasabi ng boses. Ang sagot niya, isang dasal. Eksaktong dasal na minsan ko ring ibinulong noon. Maraming taon na ang nakalipas. Sinamahan ko siya pabalik sa kanyang silid. Pilit na hindi ipinapahalata ang kaba. Pag-uwi ko sa aking silid, tumingin ako sa lumang salamin. Doon ko nakita ang refleksyon niya. Nakatayo sa likod ko. Nakangiti, tahimik, at parang hindi kailanman umalis. At doon ko naunawaan ng katotohanan. Hindi pala tuluyang nawawala ang sumpa. Ipinapasa lang ito sa mga pusong handang makinig. Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like, share, comment, at subscribe. Pasensya na po sa boses ko dahil tinamaan po ako ng sipon. Kaya kayo po'y lagi po kayong mag-iingat. Alagaan po ninyo ang inyong mga sarili. Hanggang sa muli po.